abogado ni Digong Duterte na si Nicholas Kaufman, mga kababayan. Wow, bigo po si Nicholas Kaufman sa kanyang maitim na plano, mga ka-GP Natics. Bakit? Mga kababayan, ano bang nangyari dyan, GP? Bakit bigo itong abogado ni Digong Duterte? Kasi nga, mga ka-GP Natics, kung maalala nyo, gumagawa ng taktika na pag-disqualify doon sa mga victims at doon sa mga tatayong witness doon sa EJK against Digong Duterte, mga kababayan. Ang plano nila ay kailangan po ito ay ma-eliminate sa pamamagitan po ng mga dokumento gaya po ng pasaporte, kailangan maging limit daw doon at yung national ID. Pero mga ka-GP Natics, yan po ay hindi pinayagan. Hindi po yan pinayagan. Bakit kanyo? Naku po. Buti na lang, Ilocano yung dito. Kanta. Hindi tayo makaka-copyright niyan. Si Attorney Joel Butuyan, nasa linya na po natin, Attorney. Magandang evening. Si Johnson po ito sa Teleradyo. Good evening, Attorney. Magandang gabi, Johnson, at sa lahat ng ating mga nakikinig na mga kababayan. Opo, siguro simulan natin, Attorney Joel, doon sa proseso ng pagtanggap ng testigo ng International Criminal Court. Paano po bang proseso doon? Lilinawin ko lang, Johnson, na yung issue ng mga ID, hindi issue ng mga testigo, kundi yung mga biktima na gusto mag-participate sa trial para ipahayag ang kanilang view. Okay, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kasi yung mga biktima ay gusto nilang mag-participate dun sa trial. Kaya lang, itong si Nicholas Kaufman at ang kanyang grupo, mga kababayan, talagang gumagawa sila ng paraan para umunti ng umunti. Siyempre, pag na-disqualify yung mga witnesses, mas malaki yung chances nila na ma-dismiss ang kaso sa ICC nitong si Digong Duterte. Pero sabi ko sa inyo, kung natatandaan nyo yung sinabi ko nung una, mga kababayan, para saan pa na nagkaroon ng ICC? Diba? Ang ICC ay para sa human rights. Para po protektahan ang mamamayan, mga kababayan, ang mga tao na kung saan ay merong silang mga tyrant leader or yung mga leader nila na hindi kayang kasuhan. So sila in favor of humanitarian, di ba? In favor of humanity. So, mga kababayan, hindi po nila pinagbigyan ang kagustuhan ni Nicholas Kaufman. Patience and consent. So, hindi ho ito mga testigo, ito ho yung mga biktima gusto makukupo sa trial. Ay, paano pong proseso pagkahuganan? Talaga bang kinakailangan ng national ID from the Philippine Statistics Authority o ano bang pasaporte? Yun ho ba ang valid na tinatanggap ng International Criminal Court? Naririnig nyo naman, di ba? Ang ginawa po ng pre-trial chamber ay humingi ng recommendation sa tinatawag na opisina ng ICC na Victims Participation and Reparation Section, VPRS, in other words. And yung VPRS ay gumawa ng research, no? And yung VPRS nag-submit ng practically 31 na po pwedeng gamiting ID ng mga biktima. Ayun. Para mga kababayan, yung ICC po ay pinakinggan nila yung BPRS. Nang ibig sabihin, ito yung kontra doon sa kay Nicholas Kaufman sa kanyang recommendation. Kasi ang recommendation ng mga ito, mga kababayan, ay nag-submit sila ng pwedeng maging alternative instead of just using a passport or a national ID. Ngayon, pwede na silang gumamit. May 31 options sila na pwedeng gamitin na ID. Kung wala ka talagang ID, mga kababayan, ang isang pamamaraan nila, isang pwedeng gawin, halimbawa, wala talaga. Itong taong to, hindi pwedeng makakuha ng ID. Itong taong to, putok sa buho. Hindi, biro lang. Hindi naman putok sa buho. Siguro, simulat sa pool, wala talagang ID, walang birth certificate o kahit ano pa, mga kababayan, na maipakita. Halimbawa, ako yon, yung tao na yon, biktima ako. Tapos, or kamag-anak ko yung victim. Kailangan lang may magpatunay na
dalawang tao, kapitbahay mo or kahit sino yan. Kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo na magsasabi, ay oo, yung tao na yan, yung kanyang kapatid, yung kanyang tatay, yung kanyang nanay, yung kanyang kahit ano pa, relasyon niya doon sa biktima or siya mismo, basta sasabihin lang ng dalawang witness ay yan po ay biktima ng extrajudicial killings. Then mga kababayan, yun po ay okay na. Hindi nahahanapan ng ID. Ngayon, syempre, talo na naman itong si Nicholas Kaufman. Syempre, hirap na nga yung tao, hirap na nga yung mama, hindi niya pa po, mga kababayan, makuha yung kanilang gusto. Kaya nga nung balita natin yung nakaraan, naging mistulang didilis na rin. Nagtataka raw siya kung bakit nandito si Digong Duterte si Daheg. Hindi naman siya sabi niya ganun, Pilipino siya. Dapat sa Pilipinas siya litisin, hindi dito. Aba, mga kababayan, hanap paraan. Oh. Nako, medyo bumabagal na yung net natin, oh. Tingnan niyo, nagluluding-luding na. Guys, nagluluding-luding na. Hanap makahabol. The recommendation of the VPRS na tanggapin yung 31 nga yung tinanggap nila dahil kung walang ID, kahit anong ID ang isang tao. Teka, sabi ni Libra 9, wala naman yatang taong ganon, walang ka-ID-ID kahit gatuldok. Meron guys, may taong ganyan na walang ka-ID-ID. Meron nga akong kakilala mga kababayan, as in totally walang ka-ID-ID. Ayan, nagtutulak lang ng kariton. Oh, sa Maynila, namamasura. Walang ID-ID yun. Pero, siya po ay sakop ng, ano na yon, ng community na yon, ng lugar na yon. Kilala siya na lihitin mo siyang taga roon, pero walang ka-ID-ID. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Oh, alam niyo kung bakit? Simula nung ipinanganak yun, ipinanganak lang po dyan sa, sa tawag dito, dyan sa street. Diyan lang sila natutulog, pinanganak doon sa kariton. Walang ka-ID-ID, kaya meron po yun. Oh, marami pong ganon, di ba? Ami panaligan, walang mga IDs, marami. Sabi ko nga sa inyo yung kakilala namin. Oh, namatay yung kamag-anak pang iba, namatay na lang. Wala din na ipakita mga ID, pero sila kasi pinanganak sa lansangan. Diyan mismo sa kariton. Wala talaga silang ID. Sino nagpaanak? Sila lang din. Oh, dahil nga sa kawalan ng pera, hindi sila pumupunta ng ospital, dyan lang sila mismo. Walang ID. Kaya hindi po natin masasabi, mga kababayan, na ang mga tao, walang ganon. Kasi tayo mismo, na-experience natin sa sarili natin, mayroong mga tao na wala talagang IDs. Sabi ni Jam, yes, Kabsat, may kilala din akong walang ID. Sabi naman ni, good morning, Ma'am Mona Nasa Zoe, good morning sa inyo, ha. At syempre kay Ma'am Leticia Fernando. Tuloy natin to guys. Pwedeng dalawang may kilala sa kanyang tao. Eto, sabi ko kanina. Namin itong tao ito ay biktima, no? Yung dalawang tao yung biktima sa certification at ipapakita nila yung ID nila. So, 31 yung ways na magkaroon. So, ayun, ang kulang ko doon, certification pala. May dalawang mag-witness na tao, isi-certify nila that this person is a victim or a relative of a victim of extrajudicial killing. So, okay na yon, mga ka-GPnatics. Kaya ngayon sigurado, iyak-iyak itong si Nicholas Kaufman. Yung mga biktima para makapag-participate dito sa ICC trial. So, ibig sabihin, Attorney Butuyan, naging favorable doon sa kampo po ng mga abogado at mga posibleng magiging testigo against the former president. Favorable talaga yan. Sa mga biktima, dahil iluwagan po yung proseso, saka yung pruweba para sila po ay makapag-participate po sa trial. Baka sasabihin nung nakikinig at nanonood po sa atin, ano ba ang problema kung halimbawa ay passport at ID, national ID from the Philippine government ang gawin lamang na requirement sa International Criminal Court? Alam mo, Johnson,
passport. Pupunta ka sa mga squatter areas. Bilangin mo ako ilan yung mga may passport dyan. Correct. Dahil yung passport ID yan ng pangmayaman. Oo. Kaya mong mag-travel abroad or kaya mong mag-apply para maging OFW. Tama. So, Kahit pa paano may kakayahan. meron na yung statistics kung ilan yung may mga passport sa mga lugar na maraming mahihirap. Talagang konti, no? So talagang ang intention niya talagang iimitahin mo, maglalagay ka ng letter sa mga mahihirap na mag-participate at makakamit ng sa ICC, no? Tungkol naman sa national ID, ako, alam naman natin ang tagal ng issue yan at sobrang na-delay. So, na-delayed ang delivery ng mga national ID. Meron mga 4 na taon na, wala pang nakukuha ang national ID, no? So kung yan yung pagpapatihan mo, talagang sa simula pa lang, gusto na talagang i-disqualify yung mga biktima natin at magbigay ng balakid para hindi sila makapag-participate sa ICC. Ayun. Yun ang talagang, yan ang maitim na plano ng kampo ng mga Duterte. To disqualify mga kababayan, bigyan ng hadlang, bigyan ng syempre balakid itong mga kababayan natin para hindi po sila makapag-participate. Ikot na naman tayo. Talagang ikot-ikot lang. Talagang malabo eh. Ayan, medyo maliwanag na ulit mga kababayan. Yun nga, ulitin ko. Ang plano na may team ng kampo ng mga Duterte ay hindi po nagtagumpay sapagkat ipinakita nga dito, mga kababayan, na ang kinakampihan talaga ng ICC is yung tungkol po sa tinatawag natin na humanity. 'Di ba? Mas kinampihan po nila, mas pinaboran yung mga biktima. Kaya hindi po nila pinahirapan na hanapan pa ng national ID, hanapan pa ng passport. Kasi yung mga bagay na yan, hindi lahat po ay mayroong national ID, hindi lahat mayroong kakayahan na magpa-passport. Sa madaling sabi, mga kababayan, bigo. Ang mga Duterte, ang kampo nila, lalo na ang kanilang mga abogado na magpaikot-ikot at mabawasan yung mga witness against Rodrigo Roa Duterte. Kaya asa pa kayo. No, uuwi yung tatay ninyo, nasa garapon na, or kaya nasa kahon na, sigurado yan. Asa pa kayo, ha? Ma'am Leticia Vargas, good morning. Watching from Pampanga. Marieta Burilla, good morning. Padilla Maya, naimbag nga bigat mo, madam. At si Ernita Laguna Tudo, naimbag nga bigat, Sir GP, naimbag nga bigat kinyayo amin apo. At sino pa, sino? Sino pa ba mga nandito? Oh, yan. Good morning ha. Luz Mauricio, good morning po. Sa inyo dyan sa Japan. Malowin, nasa kahon na talaga yan pag umuwi, mga kababayan. Kasi binasa natin yung mga posibilidad, ano? Ang nakita ko, pinakamababa talaga na pwedeng makalaya or matapos yung investigasyon is 9 years eh. Mga kababayan, remember how old Digong Duterte is right now? He's 80 years old. So pag 9 years old, 9 years minimum, sabihin natin, mga kababayan, 9 years minimum, 89 na siya noon. Eh kung ngayon, ewan ko lang pero kasi malakas mas yun nung nandoon sa Hong Kong, nagmumura pa. Diba? Kung ano-ano pa mga pinagsasabi. Pero, mga kababayan, nung nandun na sa dahig, di ba? Kung ano. My name is Rodrigo Roa Duterte. Kaloko talaga ni Digong, no? Ginagamit pa rin yung pagiging ano niya dun, eh. Nagpapatawa pa, di naman kalbo. Justify 500, hello GPs, pa-shoutout naman sir. Shoutout sa inyo dyan Justify 500. RF Mini Sounds, good morning. Totoo ba sir na naisugod sa hospital po sa dahig si Diggs at delikado? Hindi naman mga kababayan. Wala pa ako nababalitaan, no? Sorry sa sagot ko. Pero wala pa ako nababalitaan kasi kung meron yan, siguradong sigurado, ibabalita na yan ng mainstream media. Wala naman tayo naririnig
na isinugod sa ospital at saka sa lahat po ng hospital siguro, ang masasabi natin na isa sa mga pinakamagagaling, mga eksperto, ay nandyan na sa Europe, di ba? Nandyan sa Netherlands. O, ba't sila magtataka? Alam niyo siguro, kaya kung yan ay totoo, no? Na naisugod, baka hindi kasi naibibigay yung kanyang pangangailangan. Ano yung pangangailangan niya? Una, sabi ninyo ha, hindi ako nagsabi nito, naalala ko lang. Sinabi ninyo babae. Wala daw babae. Kay Digong, walang night duty. Oh. Tapos, walang penta. Walang Mary Jane. Anak ng tinapa. Mga kababayan. Gayang-gaya mo, Sir GP. Sabi ni Mama Teresa Raza. Ah. Good morning, Sir GP, watching from Isabela. Ah? Grabe talaga, oh, mga kababayan. Grabe. Hindi ko talaga... Teka lang, babasahin natin yan. Inday Sayad, wala nang matinong sinasabi. Totoo naman, wala naman talagang matinong sinasabi yan si Sara Duterte, mga kababayan. Ano pang sasabihin niya na matino? Talagang wala namang katinu-tinu talaga yung tao na yan. Sabi ko nga, pinakinggan ko lahat ng mga kanya mga pinuntahang rally. Lahat puro paninira. Tapos yung kanyang mga pananalita, wala namang plataforma. Wala namang plano sa Pilipinas. Hindi rin niya pinagmamalaki yung plano ng mga ine-endorso niya. Di ba? Wala talaga, mga ka-GP Natics. Kaya ibang-iba sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Hi, Ma'am Eva Punsalan, good morning. Go Philippines, dyan ka na sa province nyo. Hindi naman po, pauwi na din kami mamaya. Ano yon? Kung hihilingin niya, ibibigay yun, legal yun doon, wag lang ma-OD. Yung Mary Jane. Legal ba yun doon sa Netherlands, mga ka-GP Natics? Sorry hanap-hanap ako ng pwesto ay. Talagang iniikot ko na ata lahat, mga kababayan, makapag-live lang tayo na matino. Tayo lang ikot na tayo, parang 360 na yung ginawa natin. Tama, puro paninira at hindi lang yun, puro patay-patay pa yung maririnig mo sa kanya. Talagang, parang, alam mo yung isang tao na talagang masasabi natin, mapagtanim ng galit, mapag-imbot, tapos puro paghihigante pag nakabalik sa pwesto ang kanilang mga gusto, di ba? Ngayon pa nga lang wala pa sila sa pwesto. Vice President lang yun. What more kung maging presidente pa yun, di ba? Aurora de la Cruz watching from Australia. Good morning. Good day, mate. Legal pala doon sa Europe, no? Get home safe, Sir GP. Maraming salamat po. Okay, ito naman pag-usapan natin, mga ka-GP Natics,